Court. Ito yung sunod mga kababayan. Pagkatapos niya magpasaklolo, ito. Wait lang ha, ilista ko mga kababayan para hindi tayo malito. Pagkatapos niya magpasaklolo mga kababayan, ito na. Tinabla na. Wait lang ha mga kababayan. Basahin natin kung bakit tinabla. Ito ha mga kababayan. Ito po sa Pilipinas Today. Ayan po ha, basahin ko. Tinabla ng Supreme Court si VP Sara. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment. Ayan na, pagkatapos magreklamo, pagkatapos magpasaklolo para ipahinto ang impeachment trial, tinabla. Bakit? Ito. Sinabi ngayon, Miyerkules, Abril 8, ni Manila 3rd District Joel Chua, Representative Joel Chua, na matutuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Abril 14, dahil hindi pa naglabas ng Temporary Restraining Order or TRO ang Supreme Court. Nako po. Tinabla ng Supreme Court si VP Sara. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment sa Supreme Court the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. This means there is no legal impediment to the ongoing impeachment proceedings. The House Committee on Justice will continue its work mandated by the Constitution, sabi ni Chua. We are respect the Supreme Court and its processes. At the time, the House is duty bound to proceed unless restrained by the court. This reflects institutional balance, not conflict, dagdag ni Chua sa isang abogado. The committee is in the stage of determining probable cause. Proceedings are evidence-based, documents, driving, and rules-based. This is not a trial. It is a preliminary constitutional process. Nako, di ba? Kasi mga kababayan, ito kasing mga kongresista, ginawa kasi silang ginawa silang walang utak ng Supreme Court. Kaya ngayon, itong mga kongresista, nag-advance na. Inutakan na nila ang Supreme Court. Kasi ang isipin, hindi porket nasa Supreme Court kayo, ay kayo lang ang may batas na ganyan, nakakaalam. So, kaming mga congresswoman, congressman, mga abogado din naman kami, meron din kaming pamamaraan para sagutin yan. So, ang nangyari mga kababayan, walang TRO. Ibig sabihin, mga kababayan, tuloy ang impeachment. Alam, mga kababayan. Take note mga kababayan. Diba sinabi ko sa inyo kanina na yung reklamo ni Sara at reklamo ni Torrio natanggap na ng Supreme Court. Ngayon mga kababayan, nagbigay ang Supreme Court ng sulat sa Kongreso at pinatawag sila na kailangan sumagot sila sa loob lamang ng 10 araw. Ma'am Mary Ann Solid PM, hello po. So, pinagbigyan mga kababayan ng Supreme Court ang Congress na sumagot sa reklamo ni Sara sa kanila. Pinagbigyan sila ng 10 araw ang Congress para mag-report sa Supreme Court. So, ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, ngayon po si Sara nagreklamo. Ngayon po si Sara nagreklamo sa araw na ito. So, ano ba ngayon mga kababayan? Di ba ngayon? April 8. So, binigyan ng Supreme Court ng 10 araw ang Congress para sagutin ang mga aligasyon ni Sara o reklamo ni Sara. So, ngayon, magbilang tayo. Magbilang tayo. Kasi di ba ang sabi ng Supreme Court, tinabla ng Supreme Court si VP Sara. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment. So, hanggat daw mga kababayan, walang TRO na inilabas ang Supreme Court, tuloy ang trial. So ngayon mga kababayan, ito siya. So pitsa 8 si Sara. So pitsa 8, pinagbigyan ng 10 araw ang Congress para sumagot at mag-report sila sa Supreme Court. So kung 8 siya nagreklamo, 9 na ang next count. So magbilang tayo ng 10 araw para sumagot ang Supreme Court. Para sumagot ang Congress sa Supreme Court. So 8, so 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Kung naalala ninyo, Pitsa 18, pupunta ang Congress sa Supreme Court para i-explain ang mga reklamo ni Sara. Pero mga kababayan, hanggat walang TRO, tandaan ninyo mga kababayan, April 14, gaganapin ang pagbukalkal, no, ng mga bank account. April 14, gaganapin ang paglabas ni Madriaga. So mga kababayan, pabor na pabor sa Kongreso. Bakit? Ang reklamo ni Sara ay unconstitutional, hindi makatao, hindi tama. So ngayon mga kababayan, sa April 14, doon nalalabas yung mga bank records, mga bank account at si Madriaga. So ngayon mga kababayan, bago man mag-report ang Congress sa Supreme Court sa 18, meron na silang dalang ebidensya na kung saan, kung anong resulta doon sa 14 hearing, yun yung i-present nila sa 18. O, di ba? Tinabla! Bobo kasi, di ba? Kaya nga sabi ni Attorney Jesus Falsis, dapat noon pa lang, no, maaga pa lang mag-umpisa itong nag-umpisa itong hearing sa Congress, ay dapat nagreklamo na si Sara. Kaya pala atat na atat si Torion, mga kababayan, pinangunahan na agad ni Torion. Ang problema lang mga kababayan, wala pong valid yun kasi si Torion hindi naman abogado ni Sara. Pangalawa, hindi din siya parte ng legal team. So ang mangyari mga kababayan, mababasura lang ang kanyang reklamo doon. So kailangan pa rin talaga si Sara ang magreklamo doon or ang abogado niya. Ang problema mga kababayan, sa 18 ang deadline. No? Kasi 10 araw ang palugit ng Supreme Court sa Congress na sumagot dito sa reklamo ni Sara ngayon. So, nagreklamo siya ng Pitsa 8, mag-count yun ng 9, pang 10 araw doon, Pitsa 18 ng April. Di ba 14 ang hearing? Di ba mga kababayan? Di ba 14 ang hearing? So, wala pang 18, tuloy ang hearing. Ayan, patay ka diya, day. Na, maumanay giahak. Kay, kuan man god, tawag dito, kampante man kay kaingon man siya og ang Supreme Court kay gi-appoint sa tatay niya ay sa ilaan na. Kaingon man siya nga ang Supreme Court papanig sa kanya lahat kay appointee ng tatay niya. Hindi mo iniisip na 10 days. Paano yan Paano yan mag-report ang Congress doon, Pitsa 18 pa ang deadline, 14 na ang hearing, kung ano ang resulta doon sa hearing sa 14, yun yung ebidensyang dalhin. Yun yung ebidensyang dalhin ng Congress doon sa Supreme Court. Hindi, wala nang kahirap-hirap mag-explain. Ipakita na lang nila yung resulta sa hearing. Mauna na. Kay kampante man. Kampante kayo. Gi-appoint mo na sa akong papa. Mga kapraternity mo na sa akong papa ng dusi. Diha ka kuan justice sa Supreme Court. Di man ko i-impeach. Unya kay 10 days laman ang palugit. Unya kay ang 10 days kaysa 17 or 18 man ang deadline. Unya kay ang imong hearing kay 14 man. Nabugo ang god na kampante ka pa. Yung akala mo Supreme Court i-adjust niya, gawin lang yung 5 days. Walang ganong batas. Ang kadalasan talaga sa batas 10 days. Kadalasan talagang palugit 10 days. Hindi naman po pwedeng birahin, bawiin ng Supreme Court. Pagbigyan kitang palugit, korte sa Congress o Jinky Luistro, 5 days lang, kailangan sumagot ka na. Ang kadalasan naman talaga sa palugit 10 days. Di pagbalik ni Jinky Luistro dito, 18, 17 na. Tapos na ng 14. Ayan na. Giahak mo din ha. Pasabi-sabi pa si Sara. Wala man ko kuan plano ito nakalimutan niyo sabi niya. Ito ha mga kababayan. Jolly Hugs, ayan. Nakalimutan nyo yung sabi niya, hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Di ba naalala nyo nung in-interview siya? Hindi daw niya iniisip ang impeachment. Ito ipakita ko sa inyo ha mga kababayan para makita ninyo. Di ba may sabi siya na hindi daw niya iniisip ang impeachment sa panahon ngayon? Ayan
hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Nung March 28 yan. Tapos, April 7, naghain ng petisyon for certiorari and prohibition sa Supreme Court. Di ba? Kita mo yan? Kasi kampanting-kampante. Ayan. Hindi ko na iniisip yung impeachment sa panahon ngayon. Tapos magugulat ka kung saan na. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan ang sakit ni Sarah, yung last minute. Kaya tignan nyo, pag nagipit ito, mga kababayan dyan sa impeachment, last minute magdeklara ng resignation yan. Maniwala kayo sa aking mga kababayan. Basang-basa ko na ang isipan ni Inday. Basang-basa ko na ang isipan. Noong una, kampante. Ayaw ko mag-file ng resolution. Ayaw ko mag-file ng motion for reconsideration. Kasi bakit? Hindi ko iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Diba? Kung naalala nyo, nung in-interview siya doon sa Davao, ano ba yung ginawa niya doon sa Davao na yun ba yung nagkita sila ni Gloria? Yan ba yung nagkita sila ni Gloria, mga kababayan? Holiday po ang Pitsa 9, kaya Pitsa 18 ang huling palugit ng Congress na mag-report sa Supreme Court. Naalala nyo, mga kababayan, na may tinignan sila ni Gloria, parang exhibit yata yun sa mga vice president. Tapos in-interview siya nun, di ba? Sabi niya, hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Hinahayaan ko na lang yan sa mga abogado ko. Di ba? Hindi daw niya iniisip. Tapos ending, nung nalaman niya na magigipit na siya, nung magigipit na siya talaga, naghain ng petisyon for certiorari and prohibition sa Supreme Court. Ending, wala na! Huli na lahat! Nako! Ayan na. Kaya nga sabi nga ni Joel Chua, tinabla na siya. Bakit? Magpa-file ka ng petition ngayon, Tapos ang huling palugit, Pitsa 18, kay holiday ang Pitsa 9. So Pitsa 18, uurong yun di ba? Pitsa 7 siya nagreklamo. So Pitsa 7 siya nag-file. Ngayon, mag-count yun ng 8. 8 tapos 10. Tapos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So sa Pitsa 18, ang panghuling deadline para mag-report ang Congress. So ngayon mga kababayan, Pitsa 14 po ang hearing. Di ba? Pasok na pasok. 10 days naman palugit di tapusin mo na hearing. Pagdating sa hearing yan, anong resulta? Nga ka diha. Nako, sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi na makatulog yan. Kaya tignan nyo, pagdating ng mga kababayan, pagdating ng kagipitan yan, pagdating na ramdam na niya, na magigipit at mai-impeach na siya, ang gagawin niya mga kababayan, magdeklara ng resign yan. Mag-resign bigla yan. Canula Vuele, salamat po ma'am. Di na mapakali tumbong ni Saratanas. Di ba? Takbo, Sara, takbo hanggat may lupa. Sa totoo lang mga kababayan, kung ma-impeach man siya dyan, dalawa lang ang pagpipilian niya, magdeklara yan ng mag-resign yan. Magre-retiro bigla yan. Tignan nyo, hindi siya magre-retiro, mag-resign. Iba kasi yung retiro, yung matapos na sa kanyang sinumpaan, sa kanyang trabaho. Kumbaga, 65 years old. Iba po yung retiro sa mag-resign. Mag-retired sa mag-resign.